paano ka nakatutugon sa panawagang maging tagapagpalaganap ng mabuting balita? Mapagpalayang araw ng Huwebes, minamahal kong kapanalig. Ika-25 ngayon ng Abril, kapestahan ni San Marcos Ebanghilista. Hindi siya kabilang sa 12 alagad ng Panginoong Hesus. Pero naging alagad at kasakasama siya ni San Pablo sa kanyang misyon. Nakasama rin siya ng pinsang si Bernabe at naging alagad din siya ni San Pedro sa Roma. Marahil ang mga naging karanasan at narinig niya sa mga taong malapit kay Jesus ang ilan sa inspirasyon niya sa pagsusulat ng Ebanghelyong nakapangalan sa kanya. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang pumunta sa buong daigdig at ipahayag ang Ebanghelyo sa buong kinapal, ang hamon sa atin ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangkinapal. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatulan naman ang di maniniwala. At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila sa iba pang mga wika. Hahawakan nila ang mga ahas. At di sila maaano kung iinuman sila ng may laso. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit. At gagaling ang mga iyon." Matapos silang kausapin ng Panginoong Hesus, iniakyat siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At umalis sila at nangaral sa lahat ng lugar. Kasama nilang gumagawa ang Panginoon at pinatatatag ang salita sa tulong ng mga tandang kasama nila. Ngayon ay ang kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista. Ang kanyang tanda ay isang leyon na may pakpak. Bakit nga ba leyon na may pakpak ang kanyang tanda? Unang-una, ayon sa aklat ng Ezekiel at Pahayag, ito ay tanda ni Jesus na makapangyarihan at muling nabuhay. Pangalawa, kung babasahin at pag-aaralan ng Ebanghelyo, nagsisimula ito sa pamamagitan ni Juan Bautista na may dumadagundong na panawagan like the roaring of a lion. At may pakpak na tanda ng kapangyarihan at tagadala ng mabuting balita. Ihanda ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, ipangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos ay hindi tulad ng 3 ebanghelyo na tahimik at may mahabang panimula pa. Ang kay San Marcos, wala nang pasikot-sikot, direct to the point. Kapansin-pansin din na hindi niya tinatawag si Jesus na anak ng tao, bagkus anak ng Diyos. Ito rin ang pinakamaigsi sa lahat ng ebanghelyo. Sino nga ba si San Marcos? Hindi siya kasama sa 12 alagad ni Jesus. Gayunpaman, pinapaniwalaan na isa siya sa mga unang Kristiyano at ang tawag sa kanya ni San Pedro ay anak. Anak dahil marahil si San Pedro ang nagbinyag sa kanya. Kung kaya't sabi sa unang sulat ni San Pedro, "Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya." Dagdag pa dito, siya ang namuno upang maitayo ang simbahan sa Ehipto. Mga kapanalig, malaki ang ambag ni San Marcos sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito ang umaalingaw-ngaw na mensahe ni San Pablo noong nakulong siya sa Roma. Sabi nga niya, "Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain." Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Marcos, sana tularan natin siya na ipahayag si Jesus sa salita at gawa. Ito din ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry.
Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay, umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.